Hi guys, this is Jomar and with me is Abby. She has been learning about online marketing and many things about making money from the internet for many years. And now she just told me meron na siyang online job. And I'm so excited to find out. Abby is in Dubai for the longest time. She is another story of an OFW na malapit nang umuwi. Let me introduce to you Abby, everyone. Hello Abby, welcome. Hello po. Ano po, magandang hapon dyan sa Pilipinas. Ngayon po, Yeah. umaga pa lang dito sa Dubai, mga 10 a.m. Give us a short, like, yung parang journey mo working para people understand where you're coming from and a little bit of family. Yan, dito ako sa Dubai since 2008. So, mga 18 years na ako. Wow. Opo. Tapos, kasi after college graduation, pinapunta na ako dito ng nanay at tatay ko. Kasi total naman, gusto ko talaga magtrabaho ng abroad. Dahil yun ang dream ko. Dahil parang pakiramdam ko, mas madaling umalis mag-travel abroad kapag hindi ako, pag sa ibang bansa rin ako nag-work. Kasi di ba sa atin parang hirap mag-apply ng mga visa-visa before. Mm. So, yun po. Tapos last year, na ano na ako, na redundant ako sa work. Tapos inano ko na parang ayoko na ng corporate job kasi walang growth. Parang kahit anong galing mong mag-work, hindi naman sa'yo I mean, hindi talaga mare-rewardan. Kung sino, kumbaga yung term nila na kung sino yung malapit sa kalan, yun lang ang naiinitan. Wow. Okay. So, pero wala naman akong sama ng loob kasi ang paniniwala ko, I'm not working for men. I'm working for the Lord. So, ibibinibigay ko yung best ko. Mhm. Kung ma-rewardan, thank you. Kung hindi, okay lang din naman. At the end Mhm. of the day, andun naman yung fulfillment ko na ginawa ko yung work ko. Okay. So, your parents, diyan sila nag-work before or mag-isa ka lang Hindi, when dito you po, started? dito po sila nag-work. Actually nga, yung first job ko dito, tatatawa ako kasi recommendation lang yun ng nanay ko. Mhm. Tapos yung first question sa interview, sabi niya, "So, you're the daughter of Erlinda. So, how much salary do you want?" Serious yun? Oo, serious po yun. Parang, yun, kasi ang ano talaga, more on connection, lalo na that time, nung mga kasagsagan, di ba, ng mga 2000, sabi natin 6, ganyan, or Mm. onwards, yung hindi pa nag-global crisis. Mm. Mm. Yung parang pwede ka mag-jump from one job to another. Pag may magandang offer, lipat ka. Mm. Tapos yung iba more on recommendation. Mhm. So, yung nanay ko po, yung unang niyang company sa Dubai, doon niya ako ni-recommend na mag-start ng work. Galing. Opo. Pero halos lahat din ng work ko, except lang yung nagka-work ako sa Abu Dhabi after ng crisis. Yun talaga ang winner ko. I mean, nag-apply ako. Pero most of the time na nagtatrabaho ko, puro recommendation galing sa nanay ko, sa mga ka-connection niya. Wow, very nice. Maganda yung ganun ano. A lot of people, I don't know kung gaano ka-common yun na nangyayari na nire-recommend ka ng magulang mo. Though it Opo. happened to me also naman. My first job was the same. Opo. Sinabihan ako ng tatay ko, oh, apply ka dito. Tapos na yun. Mm. Tapos tinanggap ako. Tapos na. Opo. Hanggang dun lang. Opo. So Actually, that's a blessing, no? opo. Actually, nung nag-join ako sa company niya mismo, hindi kami nagpapakilalang magnanay kami kasi that time bawal eh. Mm. So, parang yung office niya doon sa kabila, tapos ako doon sa kabilang building, buti sa kabilang building. So, Mhm. hindi kami masyadong, pag kasakay ko sa kotse niya, hiwalay na kagad kami. Ganoon. Pero sa Opo. interview, alam nila. Yung kaibigan ni Mamang, Mm-mm. kasi yung kaibigan ni Mamang, PA siya nung director. Mm. So, pero hindi alam sa loob na Pero alam nung mga nag-interview, nakilala ko nung PA ng director. Ah, okay. Ganun po. O sige, punta tayo. Pilipino ba yon yung PA ng director? Opo. Kaya pala galing. Ang ganda nun din sa good blessing to have no supportive parents na at the same time nakikinig ka. Di Oo. ba?
No, totoo naman Hindi po. lang yung may supportive na parents, kailangan makinig ka sa kanya. Totoo Para, po. 'di ba? Para ma-support ka. Okay, Opo. mag-fast forward tayo ngayon. This is journey mo noon when you were studying this online. Baka gusto mo silang bigyan ng idea. Yung start ng Ah, journey mo. Kung naaalala i- mo pa, hindi ko alam eh. Opo, ako naalala ko, alam ko nakilala kita dun sa book ni, ano, ni Brother Bo. Do, Mhm. kahit di ako Catholic, pero syempre, Mm. mahilig ako magbasa. Mm. Tapos, panalo ko ta 2009 pa nga yung VA po. Tapos, 2009, sobra aga 2009 ba talaga. yon o 2010, something like that. Pero hindi ako seryoso. Pareho. I was already talking about that po. Opo. 2008 pa lang eh. Opo. Pero hindi ko siya sineseryoso, on and off. Pero Mm. the same time, andun din yung, ano ko, yung, yung desire na parang, ever since naman po, nung after ng college, sabi ko, hindi ako magtatagal sa corporate job. Mm. Parang gusto ko pa rin ng freelance. From time to time, pina-follow ko po. Kaya ang dami ko ano, na purchase na courses sa inyo. Pero, Mm. hindi ako seryoso nag-aaral. Pero Mm. alam mo, para po siyang seed na, na tinatanim ko sa akin. Very good. Sa'yo ko nakakakuha ng mga techniques online. Ganun po. Mhm. Yun, tapos tumatagal. Ang turning point, yun nga po, yung natanggalan na ako ng work. Ayan, ikwento La, mo yan kasi hindi nila alam yan. mm. Natagalan ako ng work last year, mga Mhm. ano, hindi ko in-expect yun. Kasi sabi ko, kahit nga yung mga katrabaho ko, nagulat na parang, ang sipag-sipag mo sa work, bakit ikaw pa yung natanggalan ng work? Sabi ko, Mm. ganun talaga, anong gagawin ko? Akala Mm. nila, malungkot ako. Pero sabi ko, "Ay, hindi, ano na to, parang sign na. Sign na ni God na. Ito na siguro yung prayer ko. Kasi dati sabi ko, Lord, kahit hanggang 10 years lang ako, okay na ako. Kasi Mhm. last year, ika 9 years, naka 9 year na ako dun sa company. So, Mm. dapat this year, di ba po? Gala, napaaga. Tapos, parang, sabi ko, may pera pa naman ako. Sige, ilabang ko dito muna ako magstay sa Dubai. Gusto kong maging freelancer, ganyan, ganyan. Mm. Total, parang hindi pa ako ready din umuwi ng Pilipinas. Mhm. So, umili ako ng sarili kong visa, ng ano pa, ng insurance kasi importante may insurance kahit hindi ko siya gagamitin at least 'di ba in case of emergency Mm. okay ako. Mm. So yun, parang pero tapos 'di ba po, yun nag-aano ko yung mga previous lessons mo, inaaral ko Mm. since na interesado ako sa writing tapos yung marketing pa dahil din po sa inyo. Ayun, na-apply ko siya. Pero hindi ako kagad talaga nakakuha ng client. Parang it takes time. Alam mo yung parang push and pull na parang, okay, etong araw na to, motivated ako. The next day, parang hindi. Parang yung alon Normal siya. life. Opo. Normal life. Opo, parang Up up and and down down, yung up, moods. up, down. Tapos, Ah. bisa nga, umiyak na ako kay Gada. Parang, ang tagal na, mag-iisang taon na akong walang work. Parang, bakit walang client? Ano ba? Mm. Siyempre, di ba, para pag sa mga pinapakita sa mga, yung mga nagko-course offer, di ba? Mag instant Mm. job, ganyan, within 30, 90, 60. Ang Mm. tunay talaga, hindi. Hindi talaga. Mm. So, pero sabi ko, okay lang, sige lang. Sabi ko kung ibibigay ni God, ibibigay niya. Basta Mm. I'll just do my part. Pinag-pray ko na yan, okay lang yan. Sakto po, ayun na parang, sabi ko, March na, kasi wala na po akong pera. Humingi na Mm. ako ng pera sa Pilipinas. Pati yung pambayad ko sa bahay nagpapadala na sa akin yung nanay at tatay ko. Tapos sabi na nga ng nanay Mm. ko, umuwi ka na dito. Iwanan mo na yung pusa mo. Huwag unahin mo muna sarili mo. Mm. Tapos, may yung sa LinkedIn po, Mm. nag-ano ko, ang ano ko doon, ghostwriter eh. Tapos, Yung profile mo sa LinkedIn. opo, yung profile ko, ghostwriter ako. Ano lang, parang di ba minsan nakakapagod din na parang dinededma ka lang ng tao. Or Mm. parang sabi, okay, hindi pa ready. Sabi ko, sige, okay lang, walang problema. Ano sabi ng di pa ready? Sino ang di pa ready? Hindi, yung mga pag halimbawa, yung nag-offer ng services ko, sabihin Oo. hindi pa ready or hindi, or kaya ini-ignore lang yung message. Mm. Mm. Di ba, parang minsan nakaka-down na, ba't ganun? Parang hindi pala ganun kadali. Kasi siguro dahil andun din po yung part na
sa mga ano ko, hindi rin naman ako nahihirapang maghanap ng work. Dati. O dati, di ba, Oo. sa ano. So, pero sabi ko, sige, okay lang yan. Parang challenge siya para ano, para masanay din ako. Minsan, yung nagre-record pa ako ng Loom video, pinapakita ko sa client na ito yung mga ano, yung kulang sa ano nila, website, You're sa essentially marketing. giving an audit via Loom. Ginagawa Opo, mo yon? opo, Kasi you're giving it for free, I'm assuming. opo. So like how for each person na or nag-ask kang permission muna, kailangan mag-yes muna sila before ka magpadala ng audit. Hindi ka, as long as ano naman po sila, yung connected na kami sa LinkedIn, Oo. pinapadalan ko sila ng Loom video. Parang mga 2-3 messages muna. Oo. Tapos saka ako magpapadala ng Loom video. Teka lang, explain ko sa mga nakikinig. So this is a technique on ano in when you encounter people in LinkedIn, potential clients essentially. So kausapin mo sila, walk us through para alam nila Opo. kasi ginawa mo na siya. Pero tell me O, if I'm saying the right things. Ah, hindi pala, wag na lang ako. Ikaw na lang magsabi ano yung step 1, step 2. kasi ginagawa ko po sa LinkedIn, di ba parang pag ano ka, hindi ka naman yung premium. At saka Mm-mm. ano, bali ang ginagawa ko, ano po, di ba nag-search muna ako ano yung target market ko. Oo, oo. So, tapos ano sila ina-add. Wala nang ibang introduction message kasi Mm-mm. limited lang po pag 'di ba pag hindi ka Pag naka-sales libre, na oo. opo pag libre. So, add na lang tapos after nila din akong i-accept yung connection request ko, nagte-thank you ako. Yun ang ginagawa ko lagi. Okay, So, yung thank you mo, at how's that go? wala parang thanks for connecting ganyan Ah, ganyan. ganun lang. Tapos Okay, okay. opo, tapos Okay. yung iba tinitingnan lang, yung iba Oo. nagre-reply din ng thank you pabalik, ganun. Okay, tapos, so, paano tayo papasok sa loob ng Loom? Sa loob ng loob. Tapos titingnan ko po yung profile ng ano, titingnan ko muna yung profile nung target market ko. Mhm. Tapos sabi ko, tingnan ko meron siyang website, kung meron siyang online course. Okay, okay. So, Tapos, inuusyoso mo yung kanyang online presence from opo, LinkedIn. Okay, okay, opo, okay. ganun ang ginagawa ko. Tapos, Mm-mm. ano siya, tapos sabihin ko, oh, wala kang gantong landing page, ito yung kulang pa sa, ito pa yung kulang, ganun, ganun. So, sa loob ng, for those of you hindi nyo alam, ang Loom is a screen recorder. So, you can record yourself while naka-on ng video mo, I'm assuming, right? Yes po, yes. Naka-on yung video mo, para ka nag-zoom with yourself. Naka-on yung video mo, you're showing the screen of the person, and then you're Mm. talking and saying, halimbawa ang pangalan ng client si Abby. Hi Abby, I saw your website and in your website I didn't see a contact me button. Parang ganyan. This is Oo po. essentially ina-analyze mo how long is the analysis you give them. Kasi this is free, right? Opo, mga ano lang, mga max na hindi siya lalagpas ng 5 minutes. Oh, Kasi yun okay. lang din, kasi yun din po ang allowed na free sa ano sa Mhm. Loom. Mhm. So yun, so ganun po ang ginagawa ko. Siguro mga ilang tao rin yung napadalhan ko. Ma- Though, mga ilan din. Hindi ka nag-ask permission, 'di ba? Pinadalan mo lang. Like opo, how did you send that? Like what did you say in the parang message? parang hi, gumawa ako ng ano, inaudit ko yung website mo, ganyan ganyan, baka Oo. makatulong. Pero hindi ko na sinabi na i-hire mo ko. Parang sabi ko Mhm. na ito yung suggestion ko. Tapos sabihin ko ano yung feedback. Wala, Mhm. wala silang feedback. So yung video na yun, exclusively for them, hindi nila, ang tawag mo doon? Hindi sila, you won't put it in your internet. Hindi, It's hindi really po. just for them. Opo, sa kanila lang. Talagang kino-customize ko po na sila lang talagang inaano ko. Okay, keep Ang going. ang Go, go, go. kinakater ko dun sa video na yun para Mm-mm. personalize siya. Pero Mm-mm. kasi may iba nagsasabing, oh thank you, ano parang sige, check ko, ganyan ganyan. Pero yung iba, wala, ignore. Kahit na nagpa-follow up na ako 2-3, sabi ko, sige, okay lang. Anong Okay, follow-up di. mo? Ano sinasabi mo sa kanila? Parang, ay, Tagalog ko na pa, parang napanood mo Oo. na ba yung video, ganito. Mm-mm. Tapos, scene. Tapos, sabi ko, oh, ano ang feedback mo? Pero hindi siya yung inaaraw-araw. Parang, okay, after 1 week, o kaya, susunod uli na week, Oo. ganun po. So do you have like a tracker? Like, okay, these are the 16 people na chinek na pinadalan ko ng Loom or wala? Meron, Hindi. meron naman po.
Yung parang Google Sheet Tracker or Trello, Notion Tracker. Opo, meron ako. Meron akong Google Sheet kung kung ano yung feedback niya nung alam mo, nag-send ako ng pangalawang message, anong feedback, wala. Tapos nilagay ko lang din, ganun. Pero hindi, kasi ako yung tipong tao talaga, Sir Jovan, na hindi consistent. Hindi ganun ka-organize. Parang ako rin, parang, nag-give up, parang almost give up na nga ako. Sabi ko, wala na akong Ah, Tapos uwi na lang talaga ako ng Pilipinas, tutulong na lang ako sa namin. Ganun na lang talaga yung isip ko. okay. Nawala na ako ng pag-asa. Pero yung mga videos mo sa mga PFM, kahit hindi ako hindi ako present all the time, Mhm. pinapanood ko yun. Kasi nagiging Mhm. kumbaga, yun source of knowledge ko yun. Bakit nga ba Ano, disappear ka doon? Define ko lang yung PFM sa mga hindi may alam. So that's my Profitable Funnels Mentoring. Essentially, it's an online business course na 16 mm, months. mm. Teaches you everything you need to know para mag-run ng isang online business empire. Uh, so anyway, bakit nga wala ka? Pero tuloy-tuloy naman kami. Weekly meetings yun eh. Opo, Pero hindi ka nag-attend. para sabi ko, may sarili akong mundo. Parang gusto ko Bakit ito yung nga? focus ka lang. Pero nakikinig ka sa replay, ganyan. Nakikinig sa replay yung sa Discord natin, chine-check Mm-mm. ko yung mga lessons. Sabi ko, okay, sige, ganito. Nagte-take down notes pa rin naman ako Very kahit good. yung notes ko, hindi talaga siya ganun ka-organize. Pero alam ko na natatandaan ko siya. Buti Na naman, it's parang, good to know. opo. Lalo na, Sir Jomar, sa AI, malaking tulong yun. Ito talaga yung secret ng sa ko. Ito yung naging secret ko, AI. Parang hindi ako, eh, yung knowledge ko sa AI galing sa yun. I mean, yung mga techniques. Oo. So, Kaya pag yung nagsusulat ako, pinapakita ko sa mga friends ko, masasabi niyo bang AI? Sabi niyo, hindi. Parang ikaw lang din. Kasi sabi ko, ako naman din talaga yan. Kaya lang, tinuturuan ko yung AI na maging katulad ko or kung sino. Alam mo yung mga sulat ko, di ba? Lately, oo. alam ba, may pag nag-market ako sa LinkedIn na article, ay Mm, ko, gusto ko yung turo ganito ni Dan S. Kennedy o minsan naman si Russell Branson. Pero ito mm, yung tone of voice ko, mga ganun-ganon. O minsan pag nagsusulat ako sa sa diary ko, kasi syempre as much as possible pinapractice ko yung English, di ba? mm, Ang ginagawa ko, sige correct correct the grammar, dito ilalabas mm, niya ganyan. Tapos mm. sabi ko, anong masasabi mo sa writing tone ko? Tapos kapag Sasabihin nagustuhan ko niya, yung sasabihin niya. opo, Oo. sasabihin niya. Kapag nagustuhan ko yung sagot, sabi ko, yan ha, tatandaan mo, yan ang boses ko, yan ang gagamitin natin. So, pinapakita mo yung gawa mo Opo, opo. para malaman niya, ito dapat yan ha, Mm, ganyan. mm. Very good, very good. Pero lahat talaga Ah, ng tekniko galing mm. sa'yo, Sir Jomar. Kaya nga, di ba, nung unang-unang nagkaroon ako ng kliyente, as in paying client, kasi nag-free pa ako eh. Nag-free pa ako ng Oh, client before. ikwento mo muna yung free para masaya. Yung Kasi, free. for me, importante siya lalo na sa beginner. Mm. Yung getting a free client, I think it's still a big deal. Pero ikaw, ano yung experience mo? Ay, sa free client, kadalasan yan, katulad yan, may mga iba rin po sa akin ng coach na kumukonsulta. Na parang, sabi niya, ghostwriter ka, ano yung ginagawa mo? Ano ba yung maitutulong mo sa akin? Ganyan, ganyan. Bakit Sabi ko, saan yan? Sa LinkedIn, nagtatanong sila sa'yo? opo, parang Yeah. nag-hop on naman sila sa call. Kaya lang siguro, yung iba natatakot na parang ang mahal ng, ng rate mo. Kasi, Sabi nila, talaga? kasi siniset ko Galing. talaga, ewan ko sa iyo kung nakuha yun sa Jover Tech, na kung ano yung gusto mong, Hmm. presyo. Hmm. Tama naman. Sabihin mo, Hmm. Mm-mm. kung hindi sila, kung mag-no sila, okay lang din. Parang, yung Mm-mm. na rin nakakaano siya ng mindset, sa confidence. Mm-mm. Do, kahit inid na talaga ako ng money, sabi ko hindi, ito kasing sinet kong price. Mm-mm. So yun, yung mga nagpa-ano muna ko, siguro isa lang naman po, na Mm-mm. free client. Ah, tap, ano Tell me, siya, tell me how you got him first para, people understand. How did you ah, get the client? okay po. Yun, yung usual na message na pagka-connect, nagte-thank you ako. Tapos later, Mm-mm. sabi niya, oy, naku-curious ako sa ano ba yung ghostwriting na yan? Ano ba yung ginagawa mo? Talaga? Okay, go. Oh, Oh, sabi ko, oh. ganito, ganyan, gumagawa ko ng mga email, yung email sequence, Mm-hmm. para kung may mga kliyente ka,
kung may ano ka, kung isa kang coach, ganyan, or may ano ka, Mhm. online courses, para yung mga email sequence mo gagawin ko sa'yo, or may book ka, Oo. ganito. Usually may book yung, at itong ano, yung free client ko, meron siyang book. So, gusto niyang i-launch. Mhm. Pero na-launch niya na, pero parang hindi ganun katunog. So, ang ginawa ko, ay ko, di gawa tayo, wala kang ano, wala ka pang yung email landing page, paano pupunta sa yung tao, ganyan, ganyan. So, ano po, yung libro niya, pinadala niya sa akin, Mhm. naka-PDF format. Guess what, Mhm. kung paano ko gumawa ng sequence, Sir Jomar? Kinopy mo. Copy tapos get a Eh, chapter. Make this into five email letters. eh, This chapter. Uh, in-upload ko yung libro niya dun sa the whole thing. ako, the whole thing. Oo, Uh, whole libro. Tapos sabi ko, oh, uh, sige, sabihin mo sa akin kung ano yung laman mismo ng libro. Kasi Siyempre. tinatamad na ako magbasa. Ganyan, Uh, ganyan. Dinabas niya. Pero dinouble check ko pa rin. Iba pa rin mas maganda chine-check mo pa rin. Kasi mahirap na yung ano na hinahayaan mo lang din si mhm. AI. So, Mhm. yun. Ako, sige, ganyan. Gawa ka ng ng, ng email sequence na ganito. 5 days. Tapos, yun, Mhm. naayos-ayos ko. Kailang, yung mga, yung mga marketing technique na nakuha ko sa'yo, ganun. Gabi ko, Mhm. okay, sige. Tapos, nung present ko siya dun sa free client na yun, sabi niya, ang ganda nung Ah, yung para, mga emails? oh, yung mga Ah, emails. Sabi niya, ah, gusto ko na siyang gawing course. Kasi 5 days email sequence yun eh. ah, Sabi ko, oh, maganda nga yun, ganyan, ganyan. ah, Tapos hanggang sa binigyan ko rin siya ng mga free social media post para i-endorse tawag ba ito? Ano ba yung term? Nakalimutan ko yung term. Parang i-advertise na ano niya, meron siyang email list, ah, ganun. ah, Para ma-add ganyan. So, ganun po. Kaya lang, tapos sabi niya, baka gusto mong gumawa tayo ng online course. Ikaw ang gagawa. Tapos, mag, siya yung parang, siya yung image. mm, Pero walang bayad. mm. Sabi ko, parang hindi ata tama. Tapos anong makukuha mo doon kung walang bayad yun? Wala. Wala Ah, po. testimonial. Wala. Tas, yung sa email sequence, binigyan naman niya po ako ng testimonial. Ah, ah, ah. Pero yung sa online course, parang umayaw din ako ng konti. Kasi parang, paano kung lahat ng effort, tapos, paano kung kumita, tapos hindi niya sa akin sabihin. Mm-mm. Kaya sabi ko, nag-no na lang muna. Nag-no na ako. Kasi ang hirap ng talagang parang sa kanya lang ako babayaran kapag okay na yung course niya. Pag kumikita na. Tapos by Mm. commission kami. Mm. Pag ganun kasi dapat kaya mong yesin yon, ang mangyayari sa'yo lahat control. Mm. Meaning to say, the money goes into your, let's say, ano ba yon? Ang account na ginagamit to send money, yan, essentially, sa'yo dapat pumasok. That's the only way you can say yes. Opo. Tapos, anyway, hindi, kung wala siyang sinasabing ibibigay sa'yo, Mm. probably not a good idea. Kaya nga po. Kasi one-sided, ganun. Bakit Mm. one-sided? Parang di yata naintindihan ano yung what it takes pag para gumawa ng online course eh. Opo. Ang dami. Kasi bago lang actually yung mga kliyente ko parang mga nasa 70 something na eh. Age, S- edad. Opo. Oh, grabe. Pero maganda yun, no? Kasi may pera Mm. sila. Yun nga po. Mm. Pero yung free ko, tingin ko wala siyang money. Mm. Kasi wala siyang Pero parang may binibenta siyang parang networking, ganun. Mm. May Tapos, money yan, hindi lang niya gusto i-allot doon. baka ganun nga po. Oo. Kaya at least binigyan ko lang siya ng experience na rin para makakuha ako ng mga sa LinkedIn Mm-mm. recommendation. Tapos Mm-mm. may isa din naman po na in-approach din ako. Sabi niya, curious ako sa mo.
ano ba yung ginagawa mo, tapos Galing at ah. sa tingin mo ano yung website ko, anong feedback mo. Mm-mm. Inaantay ko lang, gusto ko na sana sabihin na, sige, gagawa ko sa'yo for free. Kaya lang, syempre, parang ayoko rin naman i-offer ka agad na for free. Dahil, Mm-mm. dahil ano ba? Wala lang. Gusto ko siya yung mismo na, ano, yung sabi niya, sige, gawin natin. Ganun. Mm-mm. Pero at least nagbibigay naman ako sa kanya ng ano. At saka sabi niya parang hindi rin siya ready na ano, parang mag-spend. Mm-mm. Mm-mm. Or limited lang din yung budget niya. Mm-mm. So, ganun po. Kaya ngayon, ang target market ko talaga, yung mga health coach na may minimum five-figure income monthly. Mm-mm. Tapos may online course, may high-paying client din sila. Para Mm-mm. afford din nila ako, di ba? Did you say health coach? Opo, health coach. O di paltan mo na yung ano mo, yung LinkedIn mo, lagay mo na yung word na health coach, Ayun nga po eh. hindi executives. Opo, but from time to time, pinapalitan ko yun. Ano ko ngayon papalitan ko? Kasi sabi, Mm-mm. unang-una, lumilipat ako sa executive. Sabi ko, baka ito may money. Mm-mm. Na parang, kasi baka natataas na sila sa, ano, sa rate ko. Gusto mo okay lang po ba i-share ko yung rate ko o wag na? Sabihin mo lang, okay lang yun. So, Okay lang yun. ako, ang sinet ko sa utak ko, kailangan ng offer ko, hindi bababa ng $3,000. Okay lang yun. Mm-mm. Okay lang yun. Na per, ano, How will they know? I mean, monthly. sabi mo alam nila eh. So how come these people know your rate? Do you have a place where you put it in? Wala naman po, pero parang yung dating ko sa kanila, parang ewan ko bakit parang ang dating nila sa kanila, expensive yung services ko. Okay. Parang ako rin nagwo-wonder, yun na ba siguro yung na-attract ko? Ayun na siguro nga. Or siguro yung dating kasi ng profile mo ganon. Baka, Ganon, ganon. unlike other freelancer, hindi ako sure, Sir Jomar, pero parang ganun ang tingin po talaga. Hmm. Di ko din alam eh. Akala ko nga in-advertise mo eh. Ba't nila alam? Hindi po. Mm, mm. Tapos sa ano, eto na, yung paying client ko po. Oo na, ito na. Oh. Oh, yes. Same din siya. Same na parang, ano, nakita ko yung profile niya through dun sa previous client ko, free Mm, client. mm, So, inad ko siya. Kasi, kasi nga more on health something. mm, Tapos nung ano niya, then nag-thank you ako sa kanya. Tapos nag-reply siya na parang, ano, nice to connect with you, ganyan. Parang interesado ako sa anong ginagawa mo. Yun ang ano niya mm. sa akin. Sabi niya, chat tayo next week pag hindi na ako Oo. busy. Sabi ko, "Oh, sige, walang problema, ganyan, ganyan. Ganon. Tapos sabi ko, let me know na lang bakit parang na-curious ka sa ginagawa ko para ma-customize ko yung usapan natin. Tapos hindi na ako nag-follow up sa kanya ganun. Tapos siya na naman nag-message na, uy, free ako sa ganito. Ano, free ka ba? Mhm. Sige, Okay. usap tayo, ganyan. Gusto kong malaman na ang kwento mo, ganyan, ganyan. Anong nationality nito? Saka if you know kung ano yung ginagawa niya at this Sa time. sa US po. Okay. Ano siya? Sabi ko maganda ang kwento nito. Malaki ang potential niya kung Mm, ikakareer niya. mm, Ano, 79 years old. mhm, Nanalo siya ng weightlifting ng mhm, 75 years old siya. mhm, Dati siyang ah, college president. mhm. Community college president siya ng dalawang college. Ganun po. Okay, okay. So, yun, na parang sabi niya, binigay niya sa akin yung kwento niya. Na ito yung kwento niya. Ganyan, ganyan. Sabi ko, "Uy, magandang kwento, malaki potential." Tapos gusto niya nga daw magkaroon ng libro. Mhm, Yun talaga ang goal niya. Parang during our usapan, sabi ko, ito yung mga, ang, right after na nag-schedule na kami ng call, mhm, chinek ko yung LinkedIn profile niya. Tapos meron pala siyang online course. Tapos yung inaudit ko rin yung website niya. Tapos ano ba yung opportunity sa kanya kapag may libro siya. mhm. Tapos When you yung audit, ano, it's a Loom audit, sorry. When you say audit, you mean Loom hindi na or po, hindi na po, usap-usap?
hindi na po ako nag-loom kasi talagang Mm. ito usapan na namin. Parang prepare ko na yung presentation ko sa kanya. Okay, Though okay. natural naman yung usapan namin, pero sabi ko, ito yung nakita ko yung website mo, ito yung ano mo, ganyan. Mm. So, inalam ko po lahat. Usually, pag may kausap talaga ako, inaalam ko yung ano nila, yung Mm. background, para may idea kami during yung natural lang na usapan. Okay, keep going. So, tapos yun, palitan ng messages, sabi niya, tapos sabi ko, ito yung parang strategy. Meron kang book, meron kang ano, ay hindi, wala palang book. Meron kang online course, ito yung story mo, malaki ang potential niyan, lalo na nakaka-inspire yan sa mga kasing idaran mo, mag-iiti ka na, Mm. pero napaka-strong mo pa rin. Tapos, at the end of after ng call namin, pinadalan ko siya ng summary ng ano namin, ng usapan. Tapos, doon ko AI, na lang, AI. opo, AI yun. Syempre, AI. AI, Okay. siya. Kahit din yung mga ano, kahit din yung mga, sa AI, yung mga prompt na binabigay ko kay Mm. AI, at sabi ko, ito yung kliyente ko, ito yung ganto, ganto, ganto siya. Oo. Kaya alam, yung binibigyan niya rin sa akin resulta, customized talaga. Oo, oo. Tapos yun, na prinsesa ko sa ano, na-amaze din yung ano, sabi niya ano daw, napaka linaw ng ano, nung yung parang strategy. Oo, Tapos oo. at the end of the day, gusto niya ng libro. Tinanong niya ako kung gumagamit ka ba ng AI? Mm. Sabi ko, yes. Mm. Nag-guess talaga, akala ko magta-turn off eh. Sabi Mm. ko, yes, pero as an idea generation. At saka, sabi ko, hindi magiging effective ang paggamit mo ng AI kung hindi mo alam kung paano maggawa ng prompt or paano siya i-command ng tama. Mm. Ah, so, yun po. Ano Ang sinabi ano niya niya. sa'yo after that? After you said that? Umuo lang siya. Oo, oo, Okay. oo, oo, umuo lang siya. Tapos ganyan-ganyan. Tapos, after na usapan namin, ano, parang nakapag-dalawang Zoom call din kami. Medyo nahihirapan din siyang kausapin ako kasi may Mhm. slight na ano siya, deaf. Mhm. O tapos sabi niya, mas okay nga napalitan kami ng emails. Pero Mm. yung presentation ko sa kanya yung pangalawang meeting na namin, Mhm. kasi sinasabi niya, nung first meeting namin, tapos pinadalan ko siya ng summary ng ano niya, ng usapan namin, ng Mm. meeting namin. Sabi niya, ang gusto niya, ang priority niya, magkaroon ng book kasi gusto niyang maging speaker. I mean, speaker na siya, pero gusto niya pa ng maraming gig as a Mm. speaker. Eh, Mm. ang hinahanap sa kanya ng mga parang agent, at least meron siyang libro. Mm. 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 O, sabi ko, "Oh, sige, sige, doon tayo mag-focus." Pero at the same time, I mean, alagaan din natin yung social media post mo. Kasi inaudit ko, sabi niya, meron siyang 22,000 na followers sa IG. Pero parang hindi, Oh, talaga? Okay. opo, pero parang ang pagkakaintindi ko, ano, na parang hindi lahat yun real. Okay, okay. Okay. Kasi para sabi niya, meron siyang online course, pero ang estudyante niya lang apat. Okay. Did he tell you how much he charges for the online course? That, ano lang, 497 po. Ah, di. Okay, that's okay. That's a good Nag, price. nagra-run every 6 weeks. Parang Mm. 6 weeks online course siya eh. Mm. Tapos yun po, sabi ko, sige, tinutulungan ko din siya na, ano, ginawan ko siya ng mga social media post niya. Tapos, Mhm. binayan ko rin siya, pinadala niya ako ng book ideas niya Mhm. kung ano yung mga topic discussed. Tapos, tanong ko paano nangyari. Ay, hindi. Ano muna, ay ko, sige, okay, you get, nung sinabi niya na book ang gusto niyang priority, so Mhm. nag-google na ako, ano ba yung mga, ano niya, ano ba yung magiging benefits sa kanya ng pagkakaroon ng libro. Mhm. Natutunan ko naman po yun, yung kay Dan Kennedy. At natutunan ko naman si Dan Kennedy through you din. Mhm. Mhm. Ikaw pa din ang source. Oh, Mhm. meron siyang ano parang book to sell ba 'yon? Na book. Sabi ko, Mhm. oh, sige, doon ko kinuha yung klase ng presentation ko sa kanya.
Mm-mm. tinanong ko si AI, ano ba yung tell me about the book to sell ng libro ni Daniel S. Kennedy. O tapos ganito ko, apply mo yung ganyan. Kasi gagawa ko ng presentation sa client ko. Tapos, magkano ang rate ng ng isang ghostwriter pag nag-ghostwrite ng book. Meron pa silang mga categories. Kasi parang a suggestion, at least uh, 60 to 80 pages lang, ganun. Para na Mm-mm. talagang meron kang book na ipakita sa Yun ang yung base sa lesson ni Grabe ah. Oo. Dan Kennedy. Minimum talaga. Opo, Oo. yun ang ni Dan Kennedy. Para kasi, ang lang, yung libro mo, parang yan ang lead magnet mo lang. Oo. O Oo. ganun. Sabi ko, sige. Tumingin ako ng rate. Ang pinakamababang, yung entry level, pag wala kang pang total experience, nasa 18 to 25K US dollars. US dollars. Oo. Wow. Okay. Opo. So, To create a yun. book. To create a book, To syempre. create a book. Ah, Mm-mm. tapos, ang gusto niya ngayon, sabi ko, sige, yun ang ang gagawin ko. Alam mo kung magkano pong una kong price? Mm. 18K. Dollars. Dollars, ha? Oo. Yes. Very good. Oo. Congratulations. Yun ang 12, minimum eh. Oo. opo, Oo. 12, parang 12 weeks kung gagawin yung libro. Oo. Sabi ko, kasi parang na rin, tapos kung meron mang mga technicality sa Kindle, kasi sabi ko pa, nilalagay ko sa package na itutulungan ko siya sa social media post niya. Oo. Tapos, yung mga lang, hindi ako yung taga-post mismo, pero kung ano yung mga dapat niyang i-post. Mm-mm. Tapos, sabi ko, pati yung pag-publish sa Kindle, titulungan ko siya, pag-arrange Mm-mm. din ng Pero yung iba, outsource ko na po yun. Mm-mm. Kaya medyo Tapos nung pinapresent ko sa kanya, ganyan-ganyan, last price nagulat siya, 18K. Ay, kita-kita ko talaga sa mata niya, yung laki ng mata niya. At saka Okay. mukha na bibili na 18K. Sabi niya, Oo. ay, ang laki na to masyado. Oo. Tapos sabi ko, sige, gawa. Uh, di nausapan. Parang gustong-gusto niya talaga magkalibro. Kaya lang, hindi rin, tawag dito, Mm. hindi rin, hindi niya kaya yung price na binibigay ko. Pero yung sa akin Okay. kasi, Oo. yung price, yung 18K na yun, parang wala lang din naman sa akin. I mean, gusto ko siya, pero parang titingnan ko kung ano yung capacity. Mhm. Tapos nag-ano ko, ah, nag, yung after ng meeting na yon, sabi ko Hindi natapos hanggang dun lang yung meeting. Sinabi mo yung price hanggang dun pa lang. opo, hanggang na That's so parang, exciting. Okay, then what opo, happened? tapos sabi niya, gusto niya sa talagang magkalibro. Oo. Kaya lang, hindi talaga niya kaya yung rate na 18,000. So, Mm-mm. natapos na yun. Sabi ko, sige, ganyan, ganyan. Sige. After nagbigay pa rin ako ng summary ng meeting namin. Tapos, pero at the Mm. same time, ginagawa ko na sabi ko, ay, sige, kung wari, bibigyan ko siya ng napakalaking discount. Okay. Naisip mo lang to. Oo po. Naisip mo lang to. Okay, go. Oo, sabi ko, Oo. yung para talagang, pag itong presyo ng discount na to, pag hindi niya to kinuha, sayang lang din. I mean, siya yung Mm. Mm. mawawala ng opportunity. Parang Mm. kumbaga lang, parang ako yung in control, hindi yung client ko. Which is correct. Oo. Which is Parang correct. yun ang ginawa ko. Ay ko, kung wari malaking discount from 18, ginawa ko siyang 13. Okay. Keep 'Di ba going, keep parang going. Oo. parang ang laki ng discount, super Oo. $5,000 yung na-discount niya sa akin. Oo. Natatawa. Pero ako din, kinakabahan ako, sayang, na to eh, parang baka mamaya pera na, naging bato pa. Oo. Ano ba yan? Oo, so siya, yung parang Oo. na-apply ko yung MIFG o yung MIFG, yung irresistible offer. Oo. Sabi ko, eto yung book mo, tapos ito yung mga ibang laman. Tapos, itong offer na to, itong discount na to is hanggang April 5 lang. May deadline. Oo, Okay. kapag hindi, parang okay, no, thank you na. Tapos, Okay. pinakita ko sa kanya na ito yung pag binigay mo yung one-time payment, siya, may discount pa ba siya ng one-time payment? Parang,
Hindi, same pa rin po ata ang ginawa ko eh. O parang, Okay. ay, hindi. Nagbigay ako ng, ano, ng konting discount para pag buo yung binigay niya po sa akin na money, ay Mm-mm. na payment. Mm-mm. Tapos, merong isang installment. Oo, tama, tama. Oo, prinesent ko sa kanya yung installment. Sabi niya medyo malaki pa rin kasi ang pinapa-installment ko sa kanya, down $5,000 na down Mm-mm. payment. Mm-mm. Kasi whether hindi niya man ako bayaran later on, at least panalo pa rin ako. Mm-mm. Kumbaga, tapos sabi niya, ah, gusto ko talaga magkaroon ng libro. Baka pwede mo i-adjust yung payment. Mm-mm. Sabi ko, sige, ganito na lang gawin. Ginawa ko siyang 4 installment. Mm-mm. So, ano naman po, akala ko hindi na siya mag-agree. Sabi niya lang, send me the contract. Wow! Yes na yan eh. Oo, oo. Opo, sabi ko, April 1, sabi ko, thank you Lord. Ang gandang simula ng spring at saka pa birthday gift mo na rin sa akin. Oo nga, oo. Oh, so, yun po ang ano, yun, kaya yun ang nangyari. Tapos later, Mm-hmm. na-realize ko rin, sabi ko, hindi ako mag-ano, hindi na ako lilipat pa. Nung una, parang palipat na ako sa target market ko, doon ako sa mga C-level executive eh. Sabi ko, hindi, Mm-hmm. mag-i-stick ako sa health coach. Tapos ito Mm-hmm. yung, ano ko, ito na yung target market ko. Mm-hmm. Na yun nga, na kailangan kasi kadalasan ng problema po ng health coach, kana pag nag-avail sila ng ano, or hindi, or yung iba kasi startup pa lang, hindi sila nag-outsource as much as possible, yung ano lang, yung sariling sikap lang nila. Mm-hmm. So, ang target market ko po ngayon, health coach na may 5-figure income, may mga online course, at saka high-paying client para, yun nga po, na afford din yung ano, i-rate, na bibigay kong rate. At saka yung mindset, higit sa lahat, Sir Jomar. Mm-hmm. Sa'yo galing yun, nasabi mo nga parang, hindi ko lang alam yung exact word pero yung sabi mo na, there is someone is willing to pay the Mm-hmm. price na Yes, sinet ko. yes. Oo. Sa'yo ko yun natutunan. Kaya yun lagi ang iniisip ko when it comes to freelancing. Mm-hmm. Kung mag-no man sila, sa yung iba, ibig sabihin, hindi sila yung, ano ko, target market. Or hindi sila talaga yung pang-customer ko. Kaya ngayon, nag-decide ako na hindi na sa Pilipinas na ako magbe-base kasi at least kung wala akong pambayad ng bahay, pwede naman ako magtrabaho muna sa ano, sa sa company ng nanay at tatay ko para napoperso ko pa rin yung freelance ghostwriting ko kahit pag naghahanap ako ng kliyente. Ah, kung ano isipin yun, ang bayad ng bahay. Ay, so hindi ka na magbabayad ng bahay. Magbabayad ka pa rin ba ng bahay pag nandito ka sa Pilipinas? Hindi na po. Minsan Ah, yung mga pang-expenses, 'di ba? Kasi 'di ba pag ang freelancing, ano naman, hindi naman po consistent ng kitaan yan eh. mm-mm. Kumbaga nanumulat din ako sa realidad. Pero yun talaga, mas happy ako ngayon na nasabi ko rin nung almost nag-give up na ako. Sabi ko, tama ba yung ginawa kong desisyon talaga na hindi ako naghanap ng work. May mga, nung after Mm-mm. po akong matanggalan ng work, may nag-offer pa sa akin na gusto mo pang, Mhm. gusto mong mag-work, akin na yung CV mo, or hanapan kita ng work. Sabi ko, Mhm. hindi. Mhm. Freelancer ako kahit wala pa akong client. Oh, galing. Kasi ako freelancer ako. Ito Ah, yung negosyo ko. mhm. Pinanindigan ko talaga. Sabi ko, minsan, sabi ko na lang, Lord, ewan ko kung yabang ba to, pero sabi ko, ito talagang gusto ko. Kasi sa pagiging empleyado, kahit ibigay mo yung best mo, iba't iba talaga. Hindi mare-recognize. At saka wala akong control. Parang aasa ka na may increment, may Mhm. bonus. Walang kasiguraduhan yun. Galing. Mhm. Tapos for the past 2 years din, as in super stress ako sa work. Yung umuuwi ako ng bahay na umiiyak kasi napo-frustrate ako ng ang daming work. Though hindi naman po ako pinupush ng mga boss ko, pero kasi 'di ba yung parang responsibility mo na gusto mong ma-accomplish. Mhm. So ganun po. Sabi ko baka ano na rin naman. Baka blessing in disguise na rin. Kaya lang hindi syempre hindi ko siguro sa isabi ni God, hindi ko sa ibibigay instantly. Kailangan mong matuto along the way. Yeah. So, yun po. Yun One ang of the kwento ko. people who thinks that way nung nawalan ka ng trabaho, ako yon Mm. na ano, hindi na siya magtatrabaho.
Tapos freelancer na siya pero wala pa siyang client. Pero syempre hindi ko sinasabi sa'yo aloud. Opo. Hindi ko Pero di sinasabi ba? sa'yo aloud na, uy, di ba? Sigurado ka ba? Ganun, ganun, di ba? Mm. Tagal din Pero, ang hintay mo, ha? opo, mga 10 months or mag 11 months na. 10 months, 10 months po. Kasi May ako nawala ng work eh. Actually, hindi Tapos, hindi nga matagal yun sa'yo, kung tutuusin. Well, from my point of view, kasi I'm old na. mm, So when you're old kasi, you can look back at like longer, obviously, opo. kasi you're Opo. older. So like, if you're 25, 10 years is long if you're 25. Mm, If you're 70, 10 years is not long enough. Kasi 70 ka na eh. Di ba? mhm. But anyway, so ganun. So depende pa rin sino nakatingin sa'yo kung it's too long or not long. That short, Opo. to think about it, no? Coming from my Mm, point of view, uh, essentially nag quote unquote hintay ka, nag-work on getting a client ka for less than a year, tapos may kliyente ka na, tapos hindi ang tawag mo sa term na yun? Hindi siya yung pathetic client, you know what I mean? Opo. Opo. Yung nagbabayad siya at ang Mm, bayad niya ay hindi biro, di Opo. ba? Mm. Ganon. So, you were Tap, still being paid for a big amount. Nga lang, in installment. Tama ba ako? Opo. Ayun nga, tapos Ah, galing. yung PayPal, 21 days hinold yung money ko. Ngayon lang na-release ngayong araw na to. Congratulations! Di ko kinakwento yan. Opo. Ay, so, syempre, nung, ano talaga, Sir Jomar, Ah, nung na-approve, nagbayad na yung client, ah, na-confirm ko na siya. Syempre, unang-una ako nag-thank you kay God. Kasi yun ang pinagpe-pray ko. Ang dami kong iniyak sa kanya mm, na ano. mm, mm, Kasi tama ba, yung alam mo yun, ang dami kong ano, sabi ko, Lord, tama ba tong decision ko? Kasi ayoko na talaga, alam mo na yan, ayoko nang bumalik ng corporate job. mm, Ito na yung gusto ko. Kaya lang, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng direction. So, yun naman po, binigay niya. mm, Pagkatapos ko mag-thank you kay God, ikaw naman ang minessage ko. Kasi, mm, mm, ikaw po yung mentor ko. Though hindi ako ganun ka-active na nakikipag-communicate sa'yo, pero lagi kitang in-acknowledge kasi sa'yo ako nakakuha ng idea, ng confidence na i-pursue yung freelancing grabe ka. at this writing. Oo, totoo talaga, Sir Jomar. Sa'yo ako nagpapasalamat. You're very welcome. At Opo. nagpapasalamat din ako sa'yo for trusting. Di ba? Opo. And sa process mo na ang tagal. Kasi we're Mm-mm. talking years, di ba? Or Opo. decades? Opo. Decades? Decades. Pero alam mo yung, ano siya, seed. Seed talaga siya. Kasi Mm. alam ko naman na ang delay nasa part ko eh. Pero yung mga turo mo talaga, effective siya. Nasa nag-ano na lang talaga. Yung nasa estudyante na lang ang may responsable. Mm. Kasi lahat ng turo mo, yun, yung AI na yun, tignan mo yung confidence ko. Do alam ko naman na writer talaga ako by heart. Just to Pero tell kasi, everyone, ang galing oo. mag-write ni Abby. For those of you hindi sila kilala si Abby, ang galing mag-write niyan. As in, Mm, pag nagsulat yan, babasahin mo talaga. mm. And pag in-approve mo yung aking LinkedIn request, gagawan kita ng testy. Di ba? Sige po. Testimonial. Mm-mm. Para masaya. So ganun ang inaano ko po na yun nga, iba rin talaga may mentor. Kaya nga sabi ko sa mga kaibigan ko, yung pagiging OFW natin. Actually, ayoko talaga tinatawag na OFW kasi Hmm. yung mga ibang lahi dito wala namang ganun sa kanila. Hindi naman Indian ano eh. Hindi naman Indian overseas worker. So, anong tawag? What do they call themselves? Ah, Indian non-resident. Okay, Parang technical. ganon. Very INR. technical. Tapos yung bakit yung mga British o expat, kahit yung mga, wala Mm. silang, tayo lang yung may mga ganun na, na term na OFW. Oo. Ikaw ay expat din. Essentially, no? You're an expat. No? Opo. Kaya sabi ko dapat baguhin yung term sa mga Mm-hmm. Pilipino. Iangat yung lahi natin. Hindi yung sa Mm-mm. ano lang. Even the terminology. Mm-mm. So, yun po. Ang ano ko, sabi ko dapat hindi kayo, sabi niya, kasi hindi ako mahilig sa ganito, hindi ako mahilig sa ganyan. Hindi, magkaroon kayo ng second option para hindi kayo kinakabahan pag nawawalan kayo ng work. Mm-hmm.
kaya gustong-gusto ko rin po talaga maging successful sa ginagawa ko kasi gusto kong ma-inspire yung mga friends ko, yung mga kakilala ko na ano, there's life after corporate job or hindi dapat sila ano na yung magkaroon sila ng option na kahit mawalan sila ng work, hindi sila nagwo-worry kasi meron Mm, silang backup. Hindi yung nag-aantay sila na mag-apply ng work. Kasi yeah. lalo na nga ngayon po dito sa Dubai, ang dami-daming tao na as in ang daming kakompetensya. Kaya ang cheap na ng ano nila ng offer. Hindi na maganda. O hindi na po kaya Mm, isa yun din sa mga factor bakit ayoko na rin maging ano kasi parang pusweldo ka ng gantong amount. Tapos mag-ano ka pa ang dami mo mas ano daw po ngayon iba yung trabaho ngayon mas madami. mm, Tapos magko-commute ka. Kung wala kang sasakyan, magko-commute ka, magme-metro ka, ang dami siksikan, as in. mm. Yung parang 30 minutes ka bago makasakay ng Ay, pataas dun. hindi pala maganda ngayon. Dati, it was better. Opo. Ngayon kasi crowded, ang dami. Ang daming, Oo. ano, ang dami ng kakompetensya, madami ng ibang ibang lahi na pumupunta dito para Mhm. maghanap ng work. Pero at the same time, marami ring mga entrepreneurs. Kilala mo po ba si Dan Henry? Hindi, hanapin natin. Parang, Dan Henry. Teka lang. yung Siya yung sinasabi niya, I live in Dubai. Parang tama ba? Si Russell ay yung mga kasamahan ni Russell Branson at saka kasama ni Dan S. Kennedy dun sa isa niyang course. Hindi ko siya kilala. Right like Dan. Oh, andito lang siya kasi malapit sa area ko Mm-mm. dun siya sa isang community, Alfredjan. Yun, madami ng mga ano po dito. What does he do? This guy, si Dan Henry. Ah, YouTuber ba siya? Influencer na info, marketing? info marketer po. Oh, okay. So this is, he is a young guy? Sorry, hindi ko Oh, kilala. Oh, he's a opo. young guy. Okay, wala ako sa orbit niya. Hindi ko siya kilala. Ay, kaya ko naman po siya Ah, nakilala dahil di ba yung kay Russell Branson. Oo. So, yung nagka-connect-connect siya. Ngayon, tapos nakita ko, oh, andito siya sa Dubai. Minsan nga, nakikita ko siya dun sa dating gym na pinupuntahan ko eh. Yula. I mean sa stories niya po Okay, okay. Hindi Pero, personally, ah. hindi po. Pero marami talagang mga negosyante rin na gustong mag-business dito sa Dubai. Kasi nga, Mm-mm. siguro, though may tax naman, pero hindi na ganun kalakihan ng tax. Kahit ako siguro, in the future, pag yung ano, dito ko na lang i-register. May visa pa ako. Mm-mm. Pag ganun, siguro one step at a time. Tignan ko rin po kung anong, ano. Muna isipin yung register. Mm-mm. Isipin mo yun pag nag-usap na tayo. Kaya nga po. Kasi, kasi, kasi sabi ko sabi ko, paano ko kaya sisingilin yung client ko ngayon na ano, yung mas madali para makuha yung money. Kasi Hindi, yung, okay na yung PayPal mo. As long as okay na po. na-secure na-withdraw mo Mm. na lahat, I'm assuming all, Oh, opo. wala kang tinira. Wala naman Very po. good. Oh, as long as na-withdraw mo na yan, hindi mo na makikita yung message na yan ulit. Opo. Pero Ganon. ang laki ng transaction fee nila, kaya next time sabihin ko sa client ko, maghati na lang kami. Ah, oo. Kasi PayPal ang ginamit mo. Opo, Um, yeah. bala ko po sana ipa-Western Union. Sabi niya hindi pwede kasi nga, ano siya, binabayaran niya ako through her credit card. Yeah. Um, there are other ways. Pero kasi, kailangan ng research kasi nasaan siya, anong lokasyon niya, ayun, all that Mm. stuff. Yung Opo. location yan magmamatter. Normally, ang sagot dyan, it would be WISE, WISE. Mm. Normally. Opo. Pero, nasaan ka? Dubai ka eh. Iba Mm. yung dynamics. Oo nga po Iba ang parang dynamics. iba ang Mm. restriction. Kaya next time, Ah. tignan ko kung kung No, I paano mean, po. the fees are pag sa US to Philippines, US to Dubai, the fees are different. Opo. And maybe the service that you're supposed to use para makuha mo yung money is also different. Mm. Ang alam ko syempre pag galing Pilipinas, galing US is Pilipinas. Parang That mas would madali nga po eh. Hindi Pag US Pinas. marami kasing service ang nagsusupport noon. Ah, Yung sa'yo, since nandyan ka pa, kung nandyan ka man next time, magre-research ka o tayo ng ideal way. opo. It's like, like 3 hours research, which is the Opo. best way to do it. Opo. Pero okay Ano? lang din naman po kasi 'di ba pag lilipat na ako ng Pinas. Mm-mm.
So, ngayon po, ang target ko naman talaga, next month, at least makakahanap uli ako ng dalawang client Mm. na premium client. Kahit isa nga lang po eh, kasi kung okay naman yung rate ko so far, okay din po. Para kasi ang nire-rate ko, Sir Jomar, yung nagsweldo ko sa corporate job before. Ganun din. Di ba parang sabi ko na pag tumigising ako sa umaga, Mm. sabi ko, Lord, thank you. Parang unti-unti ko naman Nabubuo na. Mm. opo, na nabubuo or na isa sa buhay ko na yung dream ko na freelance, ganun. Though hindi pa Mm. naman sabi ko, hindi pa namamaterialize yung mga incomes, pero I'm living the life. Mm. I'm so grateful. Malaking bagay talaga yung grateful ka, yung faith mo. Mm. So, yun po. Tingin ko sa yun sa mga part ng success. Mm. Pwedeng matanong, magkano Yes ang po. inabot sa fees ng PayPal mo? Pinakamataas ata sila eh. Dollars. $155. So US? po. US? Yes. Yes po. Sayang din yun. Ah. Okay, yes. Sayang siya. Bigyan kita ng link. Ang magiging fee mo probably way less than that. Bigyan kita ng link. Anong Ah, catch sige dito po. sa link? Registration? Mhm. The link is a money transfer service. Ah, The opo. registration is not hindi kasing bilis. Mhm. Ah, kasi para silang bangko. Alam mo 'yun? Opo. You need to have the accurate address, accurate birthday, accurate Mhm. everything. Opo. Ganon. Si Tapos tas nagkamali ka, katulad na nangyari sa akin because of the autocomplete, Mhm. nag-register ako, no? Tapos, Mhm. autocomplete, hindi ko napansin, mali yung nasulat kong address. Kasi yung Oo. autocomplete ko, sinulat niya yung maling address. Oh. So, nung gusto ko ng palitan, ala na. Mhm. Pinahihirapan na nila ako. Opo. The account was brand new. So, sabi ko, since ganyan kayo, iwan ko na lang yung account. Iniwan ko. Hindi ko na lang tinuloy. Kasi, Mhm. ang kulit eh. Gusto nila magtawagan, as in Oo. phone. Gusto nila Mhm. tawagan yung phone call, i-confirm, tapos alam mo, may selfie na may ID and all that stuff. And that was just to change the address of a Oh. blank account. Mhm. So yun lang yung catch dito, para kang nasa bangko na, tignan mo mabuti yung binusulat mo kasi baka mali Magkamali. ka. Ganun lang, yun lang naman. Yun lang yung catch doon, pero I think I found your fee will probably be around $60 for this one Kasi or inano, less. Oh. kahit pa paano po, chine-check ko rin yung sa client ko, sa kanyang sa side niya. Kasi Mm-mm. credit card ang gamit niya. Mm-mm. Kaya isa rin sa mga, sabi ko, okay lang naman, ng next time sabihan ko na lang siya na maghati na lang kami. Total, hindi naman talaga yung ano yung sa akin na, kumbaga yung presyo ko sa kanya, na happy naman na ako eh. Mm-mm. So, yun po. Baka in the future, kunin niya ako magtuloy-tuloy. Kasi even sa paggawa ng copy ng ano niya ng course launch niya, Mm-mm. tinulungan ko po siya. Wow, what does that mean, tulong? What did you do? Inayos ko po kasi yung offer niya Mm-mm. parang napaka-bland. Walang kumbaga sa ano parang walang Mm-mm. masyadong lasa, hindi kakagatin. Mm-mm. So, inayos ko po na Mm-mm. kailangan yung may mga timer na tapos pati yung email sequence, lahat Mm-mm. isinama ko na po yun dun sa ano, Mm-mm. sa sa package ko sa kanya. Total, hindi naman ako Mm-mm. totally nahihirapan. Kahit ngayon yung pagsusulat ko ng libro, alam mo na kung ano po. Mm-mm. So, yun. Ang ano ko, ang ginagawa ko po. Ngayon naman, siguro, ano po, yeah, maghanap ako ulit ng client from time to time. Hingan mo siya. Hingan mo siya Ano, ng ng referral. Pag, Siyempre. kapag na-accomplish ko na po yung ano, yung book niya, kasi gusto ko siyang maging happy. Pag happy yung Mm-mm. client, for sure naman Oo. may mga referral. Saka Mm-mm. lagi ko sa kanya sinasabi na malaking opportunity niya kasi yung kwento niya, maraming kakagat. Mm-mm. Dahil syempre ikaw ba naman na 79 years old pero Mm-mm. ano pa siya, nagji-gymnastic, ganun. Nag-weightlifter.
Kaya kahit nga po yung pag-define niya ng ano niya ng target market niya before hindi niya rin alam eh. Mhm. Inayos ko rin para sa kasi ko ito dapat na maging target market mo. Wag 40, wag 40, kailangan 50 plus. Mhm. Kasi pag 40, syempre ang hahanapin pa rin diyan yung mga medyo nasa kaidaran pa rin nila eh. At Mhm. least pag 50 plus, ikaw yung proof ng ano, ng tawag ito, yung minamarket mo. Mhm. Kumbaga sinasabuhay mo kung ano yung online course mo. That's true. That's true. So yun po. Tama din naman kasi yung edad na yun, marami, may pera na naman yun mga yun. Opo. At saka yun nga, Diba? may mga pera din sila, di ba? Pag ano, madaling anuhan. Mhm. Kaya, hopefully, tsatsagain ko po na ano, na makapahanap pa ng same client like her. Or ngayon nga po, kahit may isa pa lang ang client ko, talagang sinasabi ko na meron akong premium high paying client. Mas premium yun sa'yo than most. You probably should know that and emphasize that. Opo. Yun Most ang, people would mention premium and nasa ano sila, 2,000 mm, US, one time yun one time mm, payment. So, hindi premium yon compared to yours. opo. Okay. Mm. Malakas din naman kasi yung pinanggalingan mong mindset. Oo, naman. Ikaw ba naman po ang mentor eh. Yeah. Sabi ko, yung mentor ko hindi siya pa ganun kaingay sa social media na nagkantong kinikita, ganyan, ganyan. Pero alam ko na meron. Yeah. Kumbaga katahimik lang. Yan, alam mo, sa'yo ko lang sabihin, pero marinig nila, no? So, I was checking yung isang affiliate, what is this thing called? Affiliate report. Kasi member ako ng napakadaming affiliate teams Mm. promoting different things. Right? So, Yes nag po. encourage sila na, oy, ano, mga affiliates, may contest tayo. Ganyan sila, di contest, di ba? Tapos, ang ginawa nung affiliate manager, nag-report siya kung magkano yung kinikita Mm. ng mga tao. Mm. Sabi niya, nagulat naman ako. Naku, ba't niya pinakita? Pero hindi naman niya nilagay yung last name. Nilagay Oo. niya yung first name. Mm. Ako, ano ba to? Parang nakakahiya naman. Alam mo bakit nakakahiya? Kasi sikat Bakit po? yung company. So, alam niyo Ah. yon. Sikat siya, as Mm. in, hit na hit siya sa mga millennials, Gen Z. Mm. Tapos nung nakita mo yung report nung ano, earnings per quarter, Mm. hindi naman per month. Sabi ko, bakit ito lang yung earnings nila per quarter? Tapos nirank kasi niya yung top 20 or something. Mm. Nirank niya, tapos makita mo yung kinikita nila. Oo. Ah, since podcast to, hindi nila makikita yung papakita ko sa'yo. Okay. So, sensya na kayo. Papakita ko kay Abby yung kinikita nila. This is quarter to date ha. So, Abby Mm. will now see exactly yung top 10 nitong, hindi mo naman malalaman yung kumpanya. Pero, pag, pag piniem ko sa iyo yung company, alam mo siguro tong company. I'm not sure. Ito yung kanilang sales. Earnings, sa earnings per person, Mm. per quarter. Ito yung kanilang top. Wow. Per quarter yan, ha? So, ano Opo. sabihin nun? Quarter. Pero okay magalala. Recurring yan. Mm. Gets? So, kasi every quarter, yan ang tinatanggap nila. Oo, okay na yun. Mm. Pero, sa opinion ko lang, pasensya na. Ang baba niyan, sobra. Sobrang baba niyan. Kasi yung amount na nakikita mo, di-divide mo yan by 3. Yes, kasi quarter. Opo, maliit nga siya. So, maliit siya. Kung Mm. buti na lang, nag-amen ka. Maliit Mm. yan. Kahit na recurring yan, maliit yan. Sabi ko, pag sumama pala ako sa contest na to, wala. Di ba? Di ba? Oo. Pero, yun lang ba? O sige, sama ako sa inyo. Kasi isang payout lang yan sa isang kumpanya eh. Yung Mm. amounts na yan, Opo. for me, that's Mm. one company, isa-isang buwan, Mm. di ba marami akong affiliate? For, Opo. marami talaga. Mm. Engot pa nga ako kasi like you, burara din ako. Parang, hindi ko pa na-withdraw to. Ano ba naman yan? Twice ako nakakita ng affiliate program last week, na ano Mm. pa naman yan, Jomar? Hindi mo pwede withdraw yung pera. Ano ka ba? Yung ganon. Hindi Mm. dahil ang yaman-yaman ko naman, kundi, burara din. Oo. Still needs to learn.
Mm. na, "Hoy, ano ka ba? Isulat mo yan." Kalimutan ko kasi na inipin-promote ko siya last year. Alam mo yun? Last year ko siya Opo. pinromote kasi so nakalimutan ko siya. So anyway, nakuha ko yung pera. Ganyan. Mga ganyang Oo. amount, yung nakalimutan kong amount. Mm. Ano? Maliit So, nga siya. Kahit ito yung pinaka yung sa top 10 nila, magkano lang oo. yan. Oo, maliit lang yan. Hindi ka makakabili ng computer sa kinikita nila. Kahit na recurring siya. Di Mm. ba? Opo. So, yun lang ang gusto kong sabihin dyan. At Mm. tago na natin. So, sa mga taong gusto makita ko ano yan, make sure attend kayo ng mga events ko. Mm. Para makita niyo yan. Tsaka, alam mo, Sir Jomer, siguro isa sa mga na-contribute mo sa akin is yung mindset. Mm-mm. Malaking bagay kasi yun eh. Mm-mm. Kasi kung wala kang proper mindset, hindi ka rin hindi rin magigain yung confidence mo. Tsaka kumbaga, mapupukaw yung damdamin mo na, ito yung gusto ko. You have to explain that before malapit tayo matapos. Pero you have to explain anong mindset ang tinutukoy mo para maintindihan nila Eh, ng something. Somehow. Hindi, kumbaga yung success mindset, not when Mm-mm. it comes to financially, but yung Mm-mm. proper mindset na, katulad ko nag, na kahit nawalan ako ng work, hindi ako Mm-mm. nag-worry. Kasi alam ko na meron akong backup plan. Mm-mm. At saka yun nga na parang hindi lang dapat na nakadepende sa pagiging empleyado. Okay, okay. That's good. Oo. Mm-mm. Kasi yun ang natutunan ko sa tagal pa naman ng ano. Though may mga time na naiinggit ako dun sa mga success student mo. Sabi ko, pero hindi. May tamang time. Mhm. At siguro nga, dumating na yung time na yun. Manename mo ba yung ano, yung naaalala mong success student na sabi mo sa sarili mo, kaingit naman sila. Yung si Para ano. pakilala ko sa iyo. Hindi, yung napanood ko po yung sa previous ano mo, di ba meron kayong parang conference din yung si Plinky? Ah, si Plinky, oo. Oo. Ayan, yung mga ganun po, Sir Jomar. Kasi pinanood ko rin yung mga basta pinapanood ko yung mga lesson mo. Kahit ako sa'yo, hindi ako present lagi sa mga activities mo. I Mm-mm. make sure na kahit weekly I'm taking your lesson or watching your lessons. Or kahit halimbawa naghuhugas ako ng pinggan, yung Mm-mm. laptop ko nakabukas siya pero naka-earphone. Mm-mm. At saka ito pa talaga, hindi ko makakalimutan na narinig kong turo mo na pag nag-work, makinig ng something na mag-enrich ng mind. Like for example, podcast, e-books. Kaya nung nag-work ako sa corporate job, kahit ako gaano ka-busy, nag-ano lang ako, nakikinig ako ng mga lesson. Mm-mm. Ganun po. Sa'yo ko na natutunan yun. Sa'yo sa mga tinetreasure ko na technique na natutunan ko sa'yo. Yes, para productive ang hugas pinggan. Opo, o hugas pinggan, yung nag-work ka ano ka, sa, basta yung mga activities na kailangan pa rin, yung pinapasok mo sa utak mo talaga is yung Mm. makakatulong sa Mm. pagiging successful sa buhay, yung na magkaroon ng proper mindset. Galing, galing. At saka hindi ka nagiging negative sa sa mga bagay-bagay kahit na negatibo naman talaga yung nangyayari. Pero hindi mo siya iti-take as negative but always a challenge. Mm. Grabe, ito pa ay mga noon-noon pa natin pinag-uusapan to, no? Opo, opo. Mm. Tapos So yun. iba na nga yung tinuturo ko ngayon. Oo nga, Iba iba na. yung tinuturo mo, pero applicable pa rin siya. Talagang ano siya, nai-impart siya, Sir Jomar. Oo. Sana maraming tao rin na, alam mo yun, makadiscover sa'yo. Oo nga. Hindi sila masilaw sa pinapakitang mga success stories na yung money, yung Mm. mga luxury stuff. Kasi there's more than that eh. Mm. Iba yung turo mo. Yung turo mo may impart talaga. Yung magiging part na ng pagkatao mo. That's true, that's true. Mm-mm. Pero nahuli mo ah. Pinahula ko sa AI yan eh. Yung kakasabi mo lang, nahulaan niya kahapon.
Yan, yung sinabi mo, sinabi sa akin ni AI, weird. Weird, no? Sabi niya, wow, galing ni AI, nahulaan niya, considering, Mm-mm. recent lang naman ako ganyan. So, for those na hindi Opo. alam, you have to listen to a last year or a future shows ko, ganyan, Mm-mm. or mga interviews like this, then you'll understand ano yung pinagsasabi nila na iba. Kasi iba na talaga. Even for me, Oh, it's completely mm, new. mm. Yung mga tinuturo ko ngayon. Opo. At saka advance talaga parang kahit kayo mga friends ko na, ang dami mo palang alam, no? Sabi ko, hindi. Kasi nag-enjoy lang ako. Alam mo yun, parang part na siya ng ano ko. Part na siya ng buhay ko. Mhm. Na continuous learning lang. Hindi ako nakokontento na ano. Though hindi ko siya agad-agad na apply, pero as much as possible, slowly lang naman. Kasi kanya-kanya tayong facing, di ba po sa buhay. Mm, mm. So, Galing yun po. nasabihan ka ng ang dami mong alam. Dapat sagot, oo, oo naman. Opo. Libre na nga podcast. Di ba? Kung hindi ko pa Mm. ginamit, ewan ko. Oh, yun Di nga ba? po eh. Yun sana, yun na lang na ano ko. Sana yung mga kaibigan ko, maano siya. Tinatry kong maging, ma-influence ko sila. Pero siguro, they're not yet ready. Pero, pag itong magtuloy-tuloy ang success ko, sana ma-inspire sila at mabago. Tapos ituturo ko sila sa iyo Mhm. na Ano yan, i-mentor mo sila. iano mo sila, ipagdasal mo sila. Oo nga po. Yun, mas effective than wait for your success to influence them. Kasi nga, less powerful yun eh. Kasi magkaka-envy, Shemps. Opo. Tapos pagka-envy, siguro masaya ka na kung isa sa kanila sumunod sa'yo. Mm-mm. Isa. Kasi katulad yan, Sir Jomar, yung parang, ano sila, yung parang, halimbawa gusto nilang umuwi ng Pilipinas, Mm, mag-settle na, pero they mm, don't have a choice. Kasi paano sila mag-work dyan sa Pinas? mm, Lalo na sa atin, di ba, pagdating sa age, mm, di ba? Sabi ko, at saka kahit pa paano, kadalasan ang sinasabi nga nila na, pag tuwing umuwi sila ng Pilipinas at nakikita nila yung magulang nila, tumatanda na rin. mm, 'Di ba? Yung ano nila na parang mas gusto nila din mag-spend ng time sa magulang nila. Kaya lang, as of now, they don't have a choice. But actually, they have a choice. Kaya lang, mm, hindi lang din nila binibigyan ng time mm. or hindi pa masyadong ano yung mindset nila. Yung seeds nila hindi natatanim, kaya Mm-mm. sila nahihirapan pa kasi nga tama ka doon sa mindset. Their mindset Mm. is still stuck doon sa tinuro sa atin. Trabaho, Mm-mm. trabaho ka lang diyan. Opo. Maganda yung sweldo diyan ka na lang. Mm-mm. Ka na Mm-mm. umalis kasi ano, haharapin mo din naman 'yan pag uwi mo pag hindi wala ka ng trabaho. Mm, mm. Kaya Di ba? kaya mas maganda maaga pa lang na kahit hindi sila ganun ka-active, pero meron Mm, na silang seed na tinatanim dapat sa sarili nila. Parang pag time na wala nang nawala ng work, okay mm. lang. Eh, ano pa nga talaga. So the best way to really influence them is to ask God to influence them ah para mabuksan yung mata nila. Kasi nandyan ka na sa harap nila eh. Oo Di nga ba? po eh. Opo. Tapos hindi nila nakikita kasi syempre mas powerful yung nakikita nila sa iba rather Totoo than po. you. Mas malakas yung impact ni parang yung favorite natin, Netflix. Oo, true. Di ba? Uy, may bago show. Pag-usapan natin. Next week, Ah, may bago na namang show. Pag-usapan na naman natin. Di ba? Laging ganon. Oo nga po Di eh. ba? Ngayon nga pag nakita ko yung Netflix, naboboard ako. Parang wala nang, hindi siya, hindi na ako nasasatisfy siyang panoorin. Mas nanonood na pinapanood ko podcast, ganun. Mm. Ganun talaga. That's your maturity. Congratulate yourself. Opo, opo. Nag-evolve na yung, Nagmamature ka na. nag-evolve na Mm. yung ano ko, prefrontal cortex. Mm. At saka there's this other thing na siguro ano natin I forgot the term. The angels have Mm. removed the scales na Mm. nilagay sa atin ng world. May scales eh. Oo nga po. So, yung scales na yan, it prevents us from recognizing. For example, kagabi so bumalik kami sa Netflix for 1 month.
1 month lang Opo. para may panood din. I forgot what. Uh, pero matagal na kaming wala sa Netflix. Mm-mm. Um, so I looked at a show, one show. I didn't really watch. I just downloaded. Yun lang ginagawa ko sa Netflix, download lang. Tapos, tinitingnan ko yung mga related shows, tapos na-realize ko, lahat ito crime. Mm. Lahat ito patayan. Tapos Mm-mm. meron akong habit bago. Manonood din kayo a few minutes of the show. Opo. Magsaskip ako sa gitna. Okay, okay pa. Skip ako sa end. Tapos pagtingin ko, buti talaga hindi ko pinanood yung show. They ended with the villain getting away with it. Ganun. Oh, sabi ko, ay sira. Ano ba to? Ano ba to? Why would I wanna watch a show where the villain is meron tatlo pala silang villain kasi una Oo. akala mo isa lang yung villain. Tapos Opo. mali, hindi pala siya yung villain. Tapos in the Mm-mm. end, tatlo pala silang villain. So ang ganda sana na twist, pero parang it glorifies violence, then it glorifies crime. Mm-mm. Tapos, um, tapos we have to pay for it, to get it. At saka iba na po talaga yung mga palabas ngayon. Parang unti-unti rin kasi inaano yung utak natin eh. Yes, minomold tayo into, oh, Mm. okay to ganito. Oh, yung Okay. tapos lalo na ngayon parang sa akin gas-gas na yung term na valid yung ganito mo, valid yung nararamdaman mo, parang Mhm, mhm. hindi tama yun eh. Pag dapat pag mali, mali. Tama. Wala That yung is mga true. wala yung mga magsasabi pa na valid yung ganito, valid yung Mm-mm. ganyan. Pero kasi Mm-mm. pag yung mga iba hindi nila sasabihin napakasarado ng isip mo. Hindi din kasi pag mali, mali. Yeah, talagang fixed dapat. Hindi talaga. The mass media has taught us the wrong things. And now, you are awake. So, pwede ka na magbawas ng babayarin, di ba? Huwag ka na magbayad ng Opo. Netflix. YouTube ka na lang. Podcast ka Oh, na lang. Wala pang bayad. Di ba? true. True po. So, ayun. Yan, that's how we end tonight. Thank you so much, Abby, for kwento mo. It's very fruitful and very rewarding to finally meron ka ng high mindset client. Ang galing, di ba? Um, Result of mindset. Galing? Thank you po, Sir Jomar. Thank Mm. you sa'yo. Siyempre, thank you kay God dahil Eh, nilid ako Yeah. sa'yo. Kasi nung nagdadasal talaga ako, sabi ko, Lord, lead mo, ito yung dream ko. Lead mo ako sa tao na tutulong sa akin to make these things happen. It's Siguro, the same answer. prayer with me. Same prayer with Mm, me. The same, pareho tayo. I-lead mm, mo ako sa taong tutulong sa akin. Ganun din. mm, Ganun din. mm. Kaya yun, answered prayer. Kaya maraming maraming salamat po. And thank you, God, also, syempre. Opo, lagi Because naman. the movement of the Lord is the one that caused all of this. And it's Totoo not po. just me din naman. It's not just me, Opo. considering ang hirap kong hanapin ngayon. FYI, everyone, I used to do shows every week. Now, Mm, sometimes wala. Most of the time, wala. mm. So, yeah. Oo. Napansin mo ba yan? Oo po. Ay, wala na siyang mga webinar. Hindi na Bakit masyado. ganon? Ewan ko sa inyo, bakit ganon? Nagdadaldal naman ako sa internet eh. Ang mahirap niya pag na-miss na nila yung opportunity nila sa'yo. Kasi parang bahala kayo, dadasal na lang kami magdamag. Oo. Which is what we're doing already. That's why we're quiet. Oo. We're just putting more time to prayer. Kasi naawa Mm. talaga kami sa mundo. No kidding. I'm not kidding. Hindi, Na, pag mm. titignan mo siya talaga, Sir Jomer, parang end of the world na ba? Kasi Yes. yung mga signs, sabi Yes. ko, ang pinagdadasal ko na lang kasi yung mga tao ngayon, they are living in lies. As Talaga. in. Oo. Talaga. Yun ang na Sobra. yun ang na-observe ko. Lies, lies. Parang, ha? Bakit ganyan sila mag-isip? Kahit na even they're professionals. Mm-mm. Mga doctors, sabi natin, doctors, engineers. Pero iba yung mindset nila. Bakit? Ano Yeah. nangyari? Nawawala na yung critical thinking. Yep. Eh, Sabi ko, kawawa talaga. Di ba? Kawawa sila. So, opo. kami ang sagot namin, because we're Catholics, is we need, kami, hindi Mm, us, kaming pamilya, mm. we need to pray more Totoo for naman these po. people. Mm, Kaming pamilya, I'm not including anyone who doesn't want to do that. Okay? Those who want to mm, do that, like us, we are going to do that. Kasi nakita ko yung ginagawa ng mga panahon sila Moses, Abraham, opo. tapos yung modern saints. Pag sinabi ko modern, mga 200 years old Mm, ago na they intercede for the whole world. mm, Kasi nga God will save the world
kung may isa lang, kahit tatlo, naalala mo yung deal with Abraham, yung don't destroy Sodom, please don't destroy Sodom. Yes, yes Kung po. naalala mo yung deal na yon. From Tapos 50, pababa ng paba. pababa ng pababa. Sabi ko, if I find how many, sorry, hindi ko tanda kasi I'm Catholic. Opo. If I find Parang, X number of people, parang 10, ay, hindi o ko lang 10 kung lang, hanggang 10 how na lang, many ganun. righteous people, I won't destroy it. Tapos Mm, lumabas si Lot lang pala at pamilya niya, tapos mm, exclude the wife pa pala. So, opo. apat lang. Apat lang palang silang worthy of saving from Sodom and Gomorrah. Mm. Saka ano talaga, Sir Jomar, ina-encourage ko rin Tatlo, talaga. tatlo. Opo, Mm, ina-encourage ko yung mga ano natin. Kahit sa mga listeners mo, let's pray for our country, for our world. Kasi, wag lang yung sarili natin. Kasi apektado tayo. We are part of the community. So, we must mm, pray. mm. Yeah. Malaking bagay ang prayer. Talaga, Kaya, talaga. opo, doon ako naniniwala. Siguro, isa pang, add ko na lang din na during this period na wala akong work na, as in, I'm calling it dry and waiting season. Mm, Doon ko na-encounter si God. From time to time, I'm reading the Bible na, oh, yeah, sabi ko, oh, oo nga, diba? Mas na, ano ko, mas, naka, mas nag-focus ako kay God. Hindi sa mm, sitwasyon na, na meron ako. At mm, doon, at doon ko siya nasabi ko na, hindi, dapat, ano, siguro kaya, bukod sa ano, pinapatibay niya yung spiritual ko. So I can share the word of God na parang ako yung witness ng goodness niya. mm. At ma-share din sa ibang tao na dapat mag-depend kayo kay God. Hindi sa kung ano man ang nakikita niyong luxury sa mundo. Yeah, you said it. Luxury. Grabe, no? Biglang pumasok yung luxury. Oo. Totoo naman eh. Hindi kasi 'di ba ang daming nasisilaw po. At Mm. naninibago ang ano, ang takbo ng ano, Ikaw na nasa mundo. Dubai pa, one of like the center of the world for luxury, di ba? Opo. May kwento pa dyan sa John, pero next Go time for na it. lang Ah, or sige, sige. for ano. And I think hindi pa dito sa ano podcast na chat kasi Ah, baka mamaya. later. Oo. Pero masyasyak ka na ha? May ibang tao na willing gawin yung ganong bagay for the sake of money. Wow, okay. Magandang ano yan, teaser for the next one. Grabe. Oh, parang Oh, parang ganun na ano, sabi ko kawawa naman yung mga madaming influencers na pumupunta dito para dun. wow. Okay, maganda yan. Sige. Trivia. So makinig kayo, make sure nakasubscribe kayo sa podcast na to. Oo. Kung Kung ano gusto mang niyo podcast ito, malaman kung yun. ano gusto nyo malaman, ano ba yun, okay? And we will be featuring Abby in the next episode. Ayan, okay. Marunong ba kayo mag-subscribe sa podcast? Hopefully. Subscribe na. Okay. Okay, salamat Abby. Thank you so much for being with us and sharing your life story. Thank you po, Sir Okay, Jomar. thank you. I'll see you around. God bless. God bless you po. Oh, bye. Bye-bye.